Nabudol ka na ba online ng inakala mong the one at forever mo? Ngayong Women's Month, pinaiigting ng isang grupo ng kababaihan ang kampanya laban sa love scam. Nasa frontline ng balitang yan si Bea de Guzman. Sa panahon ngayon, lahat pwede na online. Online shopping, online gaming, at pati online dating. Base sa isang pag-aaral, kalahati ng mga Pinoy ang gumagamit ng internet at online dating apps. Mas nagiging convenient yung finding love. Like literally, you just have to open your phone, download the apps, and you will have thousands of choices. Ang bagong kasal na sina Sandro at Faye sa dating app nagkakilala. We've been together for a total of 3 years. And then 1 month as a married couple. As a married. So parang mindset ko siya na do not be afraid to make the first move. Kasi almost 2 years na rin akong searching for the one. Pero hindi lahat ng kwento happy ending tulad ng kay Faye at Sandro. Si alias Ana, 9 na buwang nakipag-date sa lalaking nakilala niya sa dating app. Nagpakilala itong John Chu So, CEO mula sa isang mayamang Filipino-Chinese family. Naman kasi ng dating site niya is different from dun sa mga ibang nababasa ko. Yung sa kanya may substance. I think kahit sino naman, mapapa-oo, mai-engganyo na makipag-match sa kanya. Tuwing magkikita raw sila, may kasama pang bodyguard ang lalaki kaya hindi agad siya nagduda. Kalaunan, inaya nito si Ana na mag-invest sa isang negosyo para matanggap ng kanyang magulang ang kanilang relasyon. Bilang businesswoman, na gusto ko rin kumita. Para kumita ako, kailangan kong maglaan ng pera. Kumagat si Ana at nagbigay ng kapital na aabot sa mahigit 500,000 pesos. Pero nasundan pa ang panghuhut-hut ng lalaki nang ibitahin niya si Ana na pumunta sa Paris para ipakilala sa magulang niya. Dito na kinutuban si Ana. Sa grupong Women Against Love Scam, nalaman ni Ana ang totoong pangalan ng lalaki, Jerry Maya Jaime Villanueva Vergara. Tugma rin ito sa pangalan ng suspect na natimbog ng NBI Cybercrime Division sa isang entrapment operation kamakailan. Hinihimok ni Ana ang iba pang mga biktima na lumantad para makamit ang hustisya. Pag may kinalaman sa kaperahan, it will fall under estafa. Ang minimum na parusa natin is for each count of crime is 6 years. Bagamat may trauma pa rin, isang leksyon ang natutunan ni Ana. Walang mali na maghanap ng pagmamahal, lalo na sa mga strong independent women. Hindi masama na mag-pause ka muna, na mag-stop ka muna at i-analyze kung ano yung nangyayari bago ka mag-commit into whatever. Sa mga nabiktima ng online love scam, maaaring tumawag sa 24/7 hotline na 1326. Mahalaga ang malikom ang mga datos para lubos na mapag-aralan at mapuksa ang mga panluloko. Ngayong Women's Month, siguraduhin natin ang kaligtasan ng mga kababaihan offline at online. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.